Magandang araw sa iyo. Salamat sa pagbabahagi mo nitong materyal. May isang tanong dito na talagang nakakagulat. Medyo mabigat, no? Oo, at matagal na tong tanong eh. Kung ang Diyos ay mabuti, bakit niya hinahayaan ang panunukso ni Satanas? Ang classic na tanong. 'Di ba? At para lang maging malinaw, ang misyon natin ngayon ay hindi para sagutin yan para sa iyo. Ang gagawin natin ay himayin, i-dissect yung lohika na mismo na nasa loob ng source material mo. Tumpak, titingnan natin kung paano niya ikinokonekta yung mga pesa. Eksakto. Payo nito'y pinapaliwanag yung malayang kalooban, kasalanan, at kung bakit sa sistema na to parang kailangan pa yung tukso. Okay? Himay-himay natin to. Sige, ang gagawin natin parang isang pagsisidlang sa lohika ng isang partikular na pananaw. Hindi natin uhusgahan kung tama o mali, pero susubukan nating intindihin yung internal framework niya. Okay, so simulan natin sa pinakapundasyon ng argumento ng source ito, yung konsepto ng malayang kalooban o free will. Diyan lahat nagsisimula, no? Oo, at dito pa lang may inilalatag na agad na ideya ang material mo na medyo challenging. Sinasabi kasi rito na para masabing may tunay na malayang kalooban ng isang nilalang, dapat kaya niyang gumawa ng kasalanan. Dapat may option siyang magkamali. At ang ganda ng lohika dyan, kung susundan natin. Ang punto raw dito ay hindi lang yung simpleng hindi pagkakasala ang sukatan ng kabutihan. Okay. Ang tunay na esensya raw nito ay yung pagpiling hindi magkasala kahit mayroong malinaw na pagkakataon para gawin yon. Kasi kung iisipin mo, kung walang opsyon na sumuway, hindi na yan tunay na pagpili. Parang compulsion na lang. Eksakto. Parang robot ka na lang na sumusunod sa program. Walang merito, di ba? Walang saysay yung pagsunod kung wala ka namang ibang pagpipilian. Okay, gets ko. So, para maging makabuluhan yung pagsabi mo ng oo, dapat may option kang sabihing hindi. Pero teka, kung kailangan ng option na magkasala para maging tunay ang pagpili, parang sinasabi ba ng source na yung isang perpektong mundo na walang kasalanan ay imposible by design? Isang napakagandang tanong niyan. Ang pagkaka-frame kasi dito sa material ay hindi tungkol sa impossibility, kundi sa kalidad ng kabutihan. Kalidad? Oo. Ipinapahiwatig nito na may mas mataas na uri ng kabutihan, yung pinili, yung sinubok, kumpara sa isang kabutihan na by default lang. So hindi sa imposible ang mundong walang kasalanan, kundi yung isang mundong may makabuluhang kabutihan ay nangangailangan ng kalayaan at kasama doon ang posibilidad ng pagkakamali. Okay. It's about the quality of the choice. Pero di naman siguro patas kung ilalagay ka lang sa isang sitwasyon na pwedeng-pwede kang magkamali tapos bahala ka na sa buhay mo. Diyan na nga pumapasok yung ikalawang mahalagang piyasa, yung biyaya o grace. Okay. Napakahalaga nito sa argumento. Sinasabi rito na habang hinahayaan yung sitwasyon na may tukso, kasabay nito, nagbibigay din daw ang Diyos ng sapat na biyaya. Para tulungan kang lumaban. Oo, para tulungan kang malaban yung kasalanan. Di ka pinapasok sa isang laban na nakapiring, di ba? Ang biyaya ayon sa teksto, yun yung nagiging sandata mo, yung lakas, para magtagumpay. So yung setup pala, ayon sa binigay mo, ay isang patas na laban. May kalayaan kang pumili ng mali, pero may sapat na tulong para piliin ang tama. Tumtak. Okay, so the stage is set. May kalayaan, may tulong para piliin ang tama. Ang tanong ko ngayon, paano nangyayari yung pagpili mismo? Kasi inilalatag dito na parang nasa isang sanggandaan ka, may dalawang posibleng kahihinatnan. Oo, at napakalinaw ng pagkakalatag niyan sa source. Dalawang landas. Unang landas, yung landas ng pagtanggap sa biyaya. Na ang kahulugan, ayon sa teksto, ay yung pagtanggap sa pag-ibig sa krus. Yun mismo. Yan daw yung sentro ng biyayang inaalok. At kapag tinanggap mo yan, anong kasunod? 3 resulta. Una, pinapatawad ang mga kasalanan mo. Ikalawa, tinatanggap mo yung banal na espiritu. Okay. At ikatlo, at ito yung mahalaga para sa hinaharap, nagkakaroon ka na ng panloob na lakas para mapagtagumpayan yung kasalanan sa susunod. So, tuloy-tuloy na proseso. Oo. At ang huling bagsak ng landas na to, buhay na walang hanggan. Malinaw yon. Pero doon sa kabilang landas, yung pagtanggi, parang ang bigat ng salitang ginamit, kasakiman o yokshim.
Paano ba yan ipinapakita sa araw-araw? Di naman siguro lahat ng pagtanggi ay dahil sa matinding kasakiman, di ba? Magandang punto yan. Ang yoksim kasi ay mas malawak kaysa sa simpleng greed. Isinasalin din to bilang pagkamakasarili o yung matinding pagnanasa na makuha yung gusto mo. Ah, so self-will? Oo, at ang argumento rito ay yung pagtanggi sa biyaya ay hindi isang passive na pagkakamali. Isa itong aktibong pagpili. Para magawa mo raw yan, may dalawang bagay kang kailangan gawin. Kailangan mong baliwalain yung konsensya mo. Yung maliit na boses? Yun. At kailangan mong tahasang labagin ang mga utos ng Diyos. So, hindi ito simpleng, "Oops, nagkamali ako." Ito ay isang desisyon na ipagpilitan yung sarili, isang aktibong pagtanggi. Oo, isang deliberate na pagpili ayon sa lohika na to. At ang direktang resulta nito ay yung kawalan mo ng kakayahang talunin ang kasalanan. Makes sense, kasi tinanggihan mo yung tulong. Inandihan mo yung biyaya. Wala kang armas. At ang huling patutunguan ng landas na to ayon sa teksto ay yung pagtapon sa dagat-dagat ng apoy. Ang bigat! Kaya makikita mo, yung pananagutan inilalagay sa bawat nilalang. Silang pumipili ng sarili nilang katapusan. Okay, malinaw na yung framework. Free will, grace, at yung dalawang landas. So dito na natin ipapasok yung original na tanong. Ito na. Kung may choice na at may grace, bakit kailangan pa ng isang professional tempter sa equation? Saan ang lugar ni Satanas dito? May isang pangungusap sa source mo na parang susi sa lahat. Sabi rito, kung walang panunukso, walang paghihiwalay. Sa orihinal, mihogi optamion, kubundo opta. Yan. Parang ito na yung buod. At iyan talaga ang pinakapuso ng paliwanag. Ang sinasabi ng argumento ay ito. Ang panunukso ni Satanas, yun yung aktibong lumilikha ng sitwasyon kung saan kailangan mong gamitin yung malayang kalooban mo. Siya yung mekanismo ng pagsubok. Yon. Isipin mo, kung walang tukso, yung free will mo ay theoretical lang. Isang ideya. Ang tukso ang nagiging catalyst na ginagawang practical yung pagpili. Parang isang chemical reaction. Pwedeng magkatabi lang yung dalawang chemical at walang mangyari. Pero pag nilagyan mo ng catalyst, biglang may reaksyon. Eksakto. Yan ang pinakamagandang analogy. At dahil sa catalyst na yan, nagkakaroon ng malinaw na paghihiwalay. Ha, doon nangyayari yung separation. Oo, nahati yung mga nilalang sa dalawang grupo. Una, yung mga sumusunod sa anak, yan ang terminong ginamit, na gumagamit ng biyaya. At ikalawa, yung mga sumusuway na tumatanggi sa biyaya at nagpapadala sa tukso. So ang tukso ang naglalantad kung sino ang sino. Tumpak, kung walang exam, hindi mo malalaman kung sino ang nag-aral at sino ang hindi. Pero teka, hindi ba parang napakadelikadong laro niyan? Hinahayaan mo ang isang, alam mo yun, napakalakas na manunukso na gumala para lang subukin yung mga nilikha mo? Ang taas ng pusta para sa mga kaluluwa? At yan yung tensyon sa loob ng argumentong to. Pero kung susundan natin yung lohika, hindi ito ipinipresenta bilang isang laro, kundi bilang pinakamataas na pagpapakita ng paggalang sa malayang kalooban. Paggalang? Oo. Ang argumento ay kung aalisin mo yung tunay na pagsubok, binabaliwala mo rin ang halaga ng tunay na pagpili. Ang pananaw dito, mas may halaga yung pag-ibig na pinili sa gitna ng pagsubok kaysa sa pagsunod na walang kahirap-hirap. So yung panganib, parte yun ng nagbibigay halaga sa pagpili. Kasama yon. So kung ang tukso ang nadisiwalay sa mga tao, ibig sabihin bago dumating yung tukso sa simula, pantay-pantay ang lahat. Ganun ba ang pagka-frame sa source? Kung ikokonekta natin sa mas malawak na konteksto, oo. Ang panunukso kasi ay hindi yung pinakadahilan ng pagkakasala. Ah, okay. Ang itinukurong dahilan ay yung pagpili ng nilalang na igiit ang sariling yuksim. Ang panunukso, yun lang yung trigger. Yung naglalabas lang. Oo, ito yung naglalantad kung ano na yung nasa puso. Ang logic dito ay hindi naglalagay ng kasamaan sa puso mo ang tukso. Inilalabas lang nito kung ano na yung nandoon o kung ano yung pinili mong ilagay doon. Okay, klaro. Ang bigat. So kung susundan natin ang logic na to hanggang sa dulo,
Ano yung mga praktikal na implikasyon nito? Isa sa pinakamalaki ay yung konsepto ng personal na pananagutan. Dito kasi, nawawala yung ideya na pwede mong isisi sa iba yung kasalanan mo. Yung "the devil made me do it." Yon. Ayon sa lohika na to, ang sagot diyan ay, hindi. Hinayaan mo siyang gawin yun sa'yo, pinili mo yan, inililipat nito ang buong bigat ng responsibilidad sa balikat ng bawat individual. External yung pressure, pero internal yung desisyon. Laging internal. At paano naman ang konsepto ng hustisya dyan? Kasi aminin natin, may mga taong parang mas mahina ang laban sa tukso kaysa sa iba dahil sa kinalakihan nila sa environment. Patas pa rin ba yon? At ang sagot ng source material mo dyan ay babalik sa konsepto ng biyaya. Yung great equalizer? Oo. Ang assumption sa loob ng lohika na to ay yung biyaya ng Diyos ay laging sapat at laging available para sa lahat anuman ang sitwasyon nila. Ipinapalagay nito na sa bawat tukso may katumbas na biyaya na inaalok. So, sa pananaw na to, pantay ang playing field. Laging pantay? Kasi ang panalo ay di nakadepende sa lakas ng tao, kundi sa pagtanggap niya sa tulong. Ang laban ay hindi sa pagitan mo at ni Satanas, kundi sa pagpili mong tanggapin ang biyaya o tanggihan ito. So ang pinupunto pala ng source mo ay hindi tungkol sa kapangyarihan ni Satanas, kundi tungkol sa halaga ng pagpili ng tao. Yun ang sentro. Ang buong strukturang ito ay umiikot pala sa pagbibigay dangal sa desisyon natin na may tunay na bigat at tunay na resulta. At ang presensya ni Satanas sa loob ng logic na to ay isang kinakailangang elemento para maging totoo ang lahat. Yan ang esensya ng buong argumento. Ang panunukso ang nagbibigay ng pagkakataon para sa bawat nilalang na ideklara kung kanino sila papanig, hindi sa salita, kundi sa gawa. At dahil dito, bawat isa may pananagutan. Kung bubuin natin yung lahat, lumalabas na hinahayaan ng Diyos yung panunukso ni Satanas dahil yun yung mekanismo na ginagawang tunay at makabuluhan yung free will. Oo. Ang tukso ay lumilika ng isang high-stakes na pagsubok na nagbubunga ng isang malinaw na pagpili. At yung pagpiling yun, yung pagtanggap o pagtanggi sa biyaya na sinisimbolo ng pag-ibig sa krus, yun ang nagtatakda ng huling kalalabasan ng bawat isa. Tumpak, hindi ito isang arbitraryong desisyon mula sa itaas. Ayon sa logic ng source, ito ay yung naipon na resulta ng sariling mga pagpili ng bawat isa. Napakalinaw ng daloy ng lohika, sang-ayon ka man o hindi. Mula sa free will, sa pangangailangan ng tunay na pagpili hanggang sa papel ng tukso. At dito, maiiwan sa iyo ang isang panghuling kaisipan. Paulit-ulit na sinasabi ng material na ang bawat nilalang ang pumipili ng sarili niyang katapusan. Isang napakabigat na ideya ng personal na pananagutan. Oo, napakabigat. Kung susundan natin ang lohika na to hanggang sa pinakadulo, ipinapahiwatig nito na ang bawat desisyon natin mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit ay isang boto. Isang boto. Isang boto para sa pagsunod sa biyaya o isang boto para sa paggiit sa sariling yuksim. Ang tanong na iniiwan nito para sa iyo ay ito. Kung ganoon nga, anong bigat ang ibinibigay nito sa bawat pagpili na ginagawa mo sa iyong buhay araw-araw?